Alam mo, in a bigger picture, and I hope I am not trying to aggravate or speculate, no? There is a standoff between the executive branch represented by a small agency. I say small because the NBI is under a department, is under the bigger department of the Department of Justice. At ang standoff is between the NBI and, for that matter perhaps, the Department of Justice and another branch of government, which is the institution of the Senate. So may standoff tayo dito sa dalawang sangay ng gobyerno kung gano'n. Nakikita niyo po ba na kinukonsinte itong kaganapan ngayon? And that's precisely what I'm saying. May standoff between the executive and the legislative branch of government. Can you imagine a foreign order kung saang mundo man yan sa Timbuktu, ini-implement dito na hindi dumaan sa korte natin? I say it again, insulto yan. Ako, abogado mismo. And I take the sacred oath of my being a lawyer in the legal profession. Nakakasakit yan sa ating lahat, lalong-lalo na those involved in the judicial system. Ang makukuha natin ditong lahat, kakahiyan. Shame to our sovereignty that we are bowing to a foreign entity which we do not even recognize. Jurisdiction is the heart and soul of this case. This is the core issue in this case. And it's happening again. Yan ang problema dito. Kaya wag na nating ulitin yung malaking pagkakamali at sampal sa mukha ng lahat ng Pilipino patungkol dito sa nangyayari ngayon. Masakit na nga yung nangyari doon sa ating dating pinakamamahal na Pangulo at uulitin na naman natin ngayon. Sa masandaling ito, makakasama natin si Attorney Martin Delgra, isa po sa mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Attorney, mayong gabi, Admar at Jade po ang inyo po makakasama. Mayong gabi, Attorney. Attorney? Tagapakinig. Opo, mayong gabi, sir. Si Admar po ito, sir. Sir, ano po muna ang inyo pong pananaw dito po sa mga pangyayari ngayon dyan sa Senado na pumasok lang naman itong si Senador Bato de la Rosa. Pero ito po yung mga naganap dyan sa Senado. Opo. Bigyan ko lang ng konting konteksto yung nangyayari ngayon. Nagsimula po ito nung March 11, 2025 when the former president was kidnapped and forcibly taken out of the country and brought to The Hague, to the ICC. Okay? On that day of March 11, 2025, nag-file po kami ng petition. And by the way, the petitioners there were Senator Bato de la Rosa and former President Rodrigo Roa Duterte. A petition for certiorari in provision together with a prayer for the TRO para mapigilan yung pag-aresto sa visa ng foreign warrant of arrest. And linawin ko lang, yung foreign warrant of arrest, yun po yung inisyo ng ICC. Okay? Subalit, nadala na si former President sa Hague hanggang ngayon, wala pa pong aksyon na yung Korte Suprema. The whole allegation and prayer that we have filed with the Supreme Court is basically trying to prevent what is happening right now, if I may say that. Kasi nga, ganun din ang prayer ni Senator Bato na hindi magaya siya kay former President. Okay? Now, bakit natin klaruhin ito? Ito, sa simpleng explanation lang po sa nangyayari.
Tayo po ay isang sovereign independent country. Ibig sabihin, tayo ang namamahala at nagpapalakad sa ating mga batas. Hindi po dayuhan, not foreigners, not other countries, not other foreign institutions, including the ICC. Having said that, kung merong mang warrant of arrest, allegedly, I say allegedly, because sa nakaraang mga linggo o araw, buwan, ang sinasabi ng ICC, wala daw warrant of arrest issued against Senator Bato. And may pinakita si Mr. Trillanes ngayong araw na meron daw warrant of arrest as early as November 6, 2025. Yung mga news item na walang warrant of arrest issued against Senator Bato were items that quoted ICC. So, ibig sabihin, hindi natin alam kung totoo yung warrant of arrest na hawak-hawak ni Mr. Trillanes at ini-implement ng NBI. So, I think the first thing to do is to ask the ICC to authenticate kung totoo ba yung warrant of arrest na yan. Kasi sinasabi nila, although through the news items, Philippine Star, GMA, nababasa natin yan, sinasabi na walang warrant of arrest kasi matunog yung the past several weeks. Matunog na meron. And when somebody asks ICC, wala. Okay? So the first thing to do is ask the ICC for clarification kung totoo yan. Kung totoo yan, hindi yan ma-implement sa loob ng bansa kasi that's a foreign warrant. At pabalik-balik na ng mga sinasabi ng mga eksperto sa batas, mga senador at kongresista na a foreign warrant cannot be implemented absolutely within Philippine jurisdiction. Dadaan sa korte ng Pilipinas yan. So yung tamang proseso po, and in fairness to the NBI, kasi ang pagkakilala natin si NBI is a respected and professional institution on law enforcement. Sila yung takbuhan ng mamamayan sa mga pagdating sa mga malalaking kaso. Pero maayos na ginagawa yung tungkulin ng NBI. Unfortunately today, hindi po nasunod yung batas. Kasi ang sanang gawin ng NBI, kung meron man silang natanggap na foreign warrant, marami namang abogado sa NBI, idulog nila sa appropriate Philippine court. At yung judge will determine may sapat bang dahilan na mag-issue ng warrant. At kung may sapat man, then the Philippine court will issue the warrant. And it is that Philippine issued warrant of arrest that will be implemented within the Philippines. Hindi po yung foreign warrant. Opo. Insulto po yan sa ating lahat na Pilipino at insulto sa ating judikatura to our judicial system that a foreign warrant would have to be implemented here within Philippine jurisdiction na hindi dadaan sa ating judicial system. Yan ang klaro dyan. Opo, attorney, at kung matatandaan, parte kayo or kasama kayo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang isinilbi yung warrant sa kanya. At ganito ba ang talagang senaryo doon sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, attorney? We never learn. Unfortunately. You know why? At naghihinayang ako. You know why? If there is one lesson to learn from
what happened in Villamor Air Base on March 11, 2025 is that it should never happen to any other Filipino citizen again. And I emphasize any Filipino citizen, kahit na sino ka, kahit na anong political color ka, matanda, mayaman, kahit na anong posisyon mo sa buhay, it should never happen to another Filipino citizen. Unfortunately, nangyayari na naman ngayong araw. Kaya ang panawagan ko, kung pwede man manawagan, kay Justice Secretary Eric Vida to call the attention of NBI Director Melvin Matibag, whose agency, the National Bureau of Investigation, is under the Department of Justice. At gawin nila yung tama na naaayon sa batas. Yun lang ang hiling ko. At yun ang hiling ng karamihan dyan ngayon na nagbibigil at sa lahat pa ng parte ng Pilipinas na nagmo-monitor sa nangyayari dyan sa Senado. Opo, Attorney, so na-justify po ba dito sa mga pangyayari ngayon yung dahilan kung bakit nagtago po si Senador Ronald Bato de la Rosa? Kasi halos kasabay din doon sa petsa sa arrest warrant November 2025. Ganyan din po yung panahon na siya po ay nagtago dahil po pinaliwanag niya na merong dapat tamang proseso which yung gobyerno nga ay tila ayaw sumunod or pinili nila hindi sumunod sa proseso na yon at gusto nila na itong pamamaraan po na ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang masunod. Sa kabila po ng mga pangbabash sa kanya, kay Senador Bato de la Rosa na pumasok na siya, ganito ganyan. So mas na-justify ba sa pangyayari ngayon ang kanyang reason kung bakit hindi siya nagpakita sa mahabang panahon, Attorney? Nasa kay Senator Bato de la Rosa yan anong gagawin niya to protect himself, to protect his legal rights under the Philippine Constitution. Kung nagtago man siya, let him be. At ang daming nagpuna na kung bakit tago ng tago at hindi nagtatrabaho sa Senado. Eh ngayon nagpakita na siya, ayaw nilang papasukin para siya ay magtrabaho. And yan ang hindi natin maintindihan. And if I would like to emphasize this point, not only is the fact that the manner of arrest was illegal because it did not pass through the Philippine court, the process by which it should have been done, but they prevented a sitting Philippine senator from performing his official duty as a senator of the Republic. Hindi lang po yan nakakahiya, nakakainsulto sa institusyon sa Senado. So I think Matibag and Vida should address this once and for all. They can do that tonight. Huwag niyo nang pilitin yung isang bagay na hindi sang-ayon sa batas. Both are lawyers, I suppose. Opo. Attorney, meron ding pumupuna na ito daw ng protective custody na ginagawa po ngayon ng Senado dito sa kay Senador Ronald Bato de la Rosa. At siguro sa mga hinaharapan na gagawin nila kasi parang nagiging sistema na po dyan. Ito ba may tuturing na obstruction of justice doon sa pagsisilbi ng arrest warrant? Hindi ko nakuha yung tanong mo. Yung protective custody po na binigay ng Senado kay Senador Ronald Bato de la Rosa kasi may akusasyon. Wala pong obstruction of justice dito because sa sinabi ko na kanina, wala pong legal na basihan na i-arrestuhin si Senator Bato. So what is there to obstruct? Idaan nila doon sa korte at doon sa korte, sila yung magfa-file, no? Sa Philippine Court, and that will give Senator Bato the right to oppose. Yun yung tinatawag na due process sa isang mamamayan na inaapi o ginigipit. So yun yung klaro dyan.
such thing as obstruction of justice here. Ano ba? Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung opinion na yan. Ang pahayag po na yan ay sinabi po ni Trillanes po, attorney. Hindi ko alam, abogado ba si Trillanes? Yun din po. Pero dito po, Hindi ko opo, na. doon naman po sa pagpapakontempt doon sa NBI na humabol, dito kay Senador Bato de la Rosa, ang nabanggit po, yes, pinakontempt sila ng Senado, pero parang dala-dala pa rin ng NBI yung kustodiya po dito. Attorney, ano pang masasabi nyo rito? Kustodiya ng kinontempt? Yes po, ng NBI po. Sa NBI pa rin po sila. Ito Yan ang hindi ko na, I'm not going to comment on that. That's between the Senate and the NBI. Alam mo, in a bigger picture, and I hope I am not trying to aggravate or speculate, no? There is a standoff between the executive branch represented by a small agency. I say small because the NBI is under a department, is under the bigger department of the Department of Justice. At ang standoff is between the NBI and, for that matter, perhaps the Department of Justice and another branch of government, which is the institution of the Senate. So may standoff tayo dito sa dalawang sangay ng gobyerno, kung gano'n. Opo. At attorney, ang hindi ba pagbibigay din ng pahayag sa ganitong sitwasyon ngayon, attorney, dyan po sa Senado, between sa legislative at sa executive, no? Itong mga taga-execute po ng arrest warrant, ang hindi po yung kumbaga tahimik ngayon ang palasyo o ang mismong Pangulo, nakikita niyo po ba na kinukonsinte itong kaganapan ngayon? And that's precisely what I'm saying, may standoff between the executive and the legislative branch of government. And the better part of reason for everybody in and out of government is to address this immediately. Hindi sa ganitong pamamaraan. Hindi sa ganitong pamamaraan sa pagigipit na hindi naman sang-ayon sa batas. Can you imagine a foreign order kung saang mundo man yan sa Timbuktu, ini-implement dito na hindi dumaan sa korte natin? I say it again, insulto yan. Ako, abogado mismo. And I take the sacred oath of my being a lawyer in the legal profession. Nakakasakit yan sa ating lahat, lalong-lalo na those involved in the judicial system. Opo. Attorney, may karagdagang mga katanungan si partner Jade. Opo. Yes, sir. Yes, attorney, si Jade po ito. Ano sa tingin po ninyo ang makukuha ng gobyerno kapag kung sakali mang arestuhin, ipadala tulad ng nangyari kay dating Pangulong Duterte, itong si Senator Bato de la Rosa? Ano ang makukuha? Yes, sir. Ang makukuha natin ditong lahat, kakahiyan. Shame to our sovereignty that we are bowing to a foreign entity which we do not even recognize. We might have a very short memory. We already withdrew from the ICC as early as March 19, 2019. And why are we still implementing that warrant until now? And that's the reason why the former president has been invoking that issue of jurisdiction, even if that jurisdiction has already been denied on appeal. Because jurisdiction is the heart and soul of this case. This is the core issue in this case. And it's happening again. Yan ang problema dito. Kaya wag na nating ulitin yung malaking pagkakamali at sampal sa mukha ng lahat ng Pilipino patungkol dito sa nangyayari ngayon.
Masakit na nga yung nangyari doon sa ating dating pinakamamahal na Pangulo. At uulitin na naman natin ngayon. Ano ba nangyayari sa bansa natin dito? Opo. I call for sobriety, I call for reason, I call for the basic application of the law. Please, I call on all my goodness. Opo, attorney. Hindi ko maintindihan yung utak na sa gobyerno. Yes, sir. Considering ganito yung sitwasyon ng gobyerno ngayon na meron tayo, sa tingin po ninyo, yung Supreme Court na lang natitirang pag-asa ng taong bayan? Yes, I fully agree with that statement. But I'm not going to make any further comment kasi nga, andyan na sa korte yung petition ni Senator Bato together with the former President Duterte. So I will make no further comment on that one. Opo. Ano ang advice po ninyo, attorney, kay Senator Bato de la Rosa na nasa Senado po ngayon? Kung anong tatanungin mo, huwag kang magpapadakip dan sa by virtue of a warrant na hindi natin kinikilala sa bansa. Matagal na tayong umalis sa ICC. Ayun lang yun. Siguro, balikan ko lang yung suggestion ko. Tawagin nyo yung ICC, pa-authenticate nyo yung warrant. That will put the ICC now to explain why they keep on saying that there is no arrest warrant and now meron pala. Bahala na sila doon. It's an issue of transparency on the part of the ICC. Why they have not been, to borrow the words of the former Senate President, why they have not been forthright about all these things. Opo. Pag sinabi po ninyong huwag magpadakip, ibig po bang sabihin na huwag po siyang umalis sa loob ng Senado? O po pwede po Yan siyang... ang hindi ko alam. Ang ibig ko lang sabihin is whatever arrest, and I hope it will not happen, is not based under our Constitution. Kasi po, hindi po yan warrant of arrest issued by a Philippine court. That's the long and short of the application of the law. Yun lang po ang intindihin natin dito. Po. Attorney. At kung ayaw niya magpa-aresto on the basis of that ICC warrant, my 2 cents worth is that tama siya. Because as I have said before, hindi natin kinikilala yung foreign warrant. Opo. Kung tayong tatanungin, hindi natin kinikilala, attorney. Pero yung nasa gobyerno, tulad ng nasa NBI, ay... Ayan talagang problema ngayon. Opo. Ayan talagang problema ngayon. Kung yung gobyerno mismo, alam nila na hindi tama, gagawin pa rin, ayan ang problema ngayon. Nakakalungkot pa dito. We have been calling for sobriety, for peace, no? For a peaceful resolution of all these issues. Kung merong isang sangay sa gobyerno na pinapatulan yung mali, you know what that means. You're trying to agitate people for doing something wrong. Yun ang problema. And this is my prayer. My prayer is a peaceful, lawful resolution of this standoff. Soon, if not sooner. Kasi nakakapabigat na ito sa ating bansa. Opo. Po pwede ho bang mapanagot itong si Antonio Trillanes nang siyang nagpakita po nitong umano'y arrest warrant mula sa ICC, attorney? Cases may be filed against him if warranted. Kasi hindi ko naman alam yung actual na nangyari ngayong hapon o ngayong araw, no? Opo. May nagtanong pa nga sa akin kung kasapi na ba siya sa NBI. Hindi pala. I read in the news lately, yung mga post,
ng mga news media na i-implement yung warrant ay na meron naman nagtanong sa akin, deputized ba ito sa ICC si Mr. Trillanes? O kawani ba ito sa ICC si Mr. Trillanes? Hindi ko masagot yung mga tanong. Bakit i-implement mo yung isang warrant na wala naman tayong pakialam? Opo, Yan lalo't yung problema ngayon. mismo ngang si Senator Marcoleta, attorney, sabi niya, napatanungan siya kung si Trillanes ba ngayon ang sheriff ng ICC dahil siya mismo yung nagpakita ng umunay arrest warrant. Talagang nakakabahala yan kung kahit na it might have been said in jest. That's precisely what I'm saying. If he's deputized, nakakabahala lalo kasi nga walang authority for the ICC to operate within the Philippine jurisdiction. Umalis na tayo, matagal na. Matagal na tayong umalis sa ICC. So, if there's any grievance, and I go back to what I've said in several occasions, kung meron mang mga kaso, whether in the case of Senator Bato, public or private grievances, disputes, or anything between and among Filipinos, as in this case, the alleged EJK, idaan nyo sa Korte ng Pilipinas. Huwag niyong idaan sa Korte sa labas. Kasi wala pong jurisdiction yung Korte sa labas. Opo, Ano lang kasimple. Opo. Attorney, si Admar Polit ito. I would just like to cite, Sige po. I don't know kung makakatulong. Kasi merong mga warrant of arrest inisyu ng ICC. In the case of Prime Minister Netanyahu and President Putin ng Russia. But these are cases involving state parties under the Rome Statute. Ang ibig ko sabihin, in the case of Israel, alleged crimes against the Palestine, which is a member state of the ICC. In the case of President Putin, these are alleged crimes committed against and within Ukraine, and Ukraine being a member state or state party of the ICC. Okay? Magkaiba po yan kung meron man, kagaya ng mga kaso ngayon, yung kaso ni Senator Bato or ni former President, lahat ng mga detalye or allegation patungkol sa kaso ng alleged EJK involves Filipinos within Philippine territory. Ang ibig sabihin, ang Philippine court would be the one to try and decide these cases and no other. Opo, attorney, si Admar Polit ito. Apo. Yung pahayag po ng ICC, meron sila inilabas, actually nasa kanilang website na rin po kanina, nabanggit nyo po kung ipa-authenticate. Pero nasa website na po nila at inamin nila dito sa first part pa nga ng kanilang press release on May 11, Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court unsealed an arrest warrant for Ronald Marapon de la Rosa which had originally been issued as secret on November 6, 2025. Questionable, kini-question niya rin po yung jurisdiction, no? Pagiging saklaw po ng Pilipinas dito po sa ICC. Tapos meron pang ganito na tinanong sila kung meron na bang arrest warrant, sinabi namang nila na walang arrest warrant. Sinikreto pa nila. Parang wala talaga ba silang plano na makipag-ugnayan talaga sa local courts po natin at hindi nakikilalanin po ang local courts po natin dito sa mga galawan na ito ng ICC po, attorney? In fairness, the ICC, ang proseso kasi, dadaan yan kasi these are foreign warrants. And by the way, the ICC does not have its own warrant section or law enforcement agencies to enforce
or execute the orders of the ICC. So they have to work with international organizations like the Interpol, as well as the member states of the Rome Statutes, of which the Philippines is not a member. So, ibig sabihin, we're not obliged to cooperate with ICC anymore, even if there is a warrant. Kasi we're not a member anymore. Pero ang proseso kasi niyan, idadaan, I mentioned about international organization, idadaan sa Interpol, at Interpol will coordinate with the Philippine Center on Transnational Crime. Meron po tayo niyan dito. And it is for them to make representation now. These are what you call foreign correspondents. So supposed to be dadaan din yan sa DFA. And the primary department who is supposed to address these issues pagdating sa Pilipinas ay yung Department of Justice. And the proper thing to do for the Department of Justice is to file the necessary proceedings in court. Sasabihin nila ngayon sa korte, Judge, meron pong foreign warrant dito. Ito po yung basihan kung bakit nag-issue ng foreign warrant. At we are now applying for a domestic warrant para ma-implement natin ito. Ganun sana ang proseso. Opo. Siguro... Sa proceedings na yan, bigyan rin ng pagkakataon yung pinapa-aresto na tao. In this case, si Senator Bato de la Rosa. Mabigyan siya ng chance to question the proceeding in court. That's the very essence of due process. Opo. Siguro bilang panghuli na lang po, attorney, mensahe nyo po sa ating mga kababayan, mga dapat na tandaan at huwag palagpasin, lalo na po sa mga kaganapan po ngayon dyan po sa Senado. Marami na po tayong problema sa bansa. Problema sa ibang parte ng mundo na tayo ay naapektuhan directly. Dagdagan pa natin yung pagyurak ng karapatan ng Pilipino na ikinagagalit ng marami. Huwag na po nating dagdagan ito. Let's try to find a peaceful, lawful resolution of the issue. And I call on the Executive Department, particularly Secretary Eric Vida, to do the right thing. Please, sabi mo you're a deeply religious person. Do the right thing, please. Mukhang ikaw lang ata ito makakasolve itong problema ito. Call the attention of NBI Director Melvin Matibag and withdraw whatever they're trying to do. He will come out not just an upright person, but somebody who will be respected by many. And for the rest of the Filipino people, magmasid po tayo na yung tama lang po ang gagawin ng gobyerno at natin na rin na hindi tayo gagawa na kung ano man na labag din sa batas. Let's continue to pray for our nation. Let's continue to pray for each other na hindi na lalala pa yung problema ng bansa. We are in dire strait. Marami po, economic, political, lahat na. Pati na rin itong legal na problema na talagang binabiolate repeatedly yung mga karapatan ng karamihan. Marami na po. Wag na natin balik. Hindi ko sinasabi na hindi natin kalimutan, pero it's all flood control issue, lahat na talaga nakakasakit sa loob. So, please, I appeal. Let's continue to pray for each other, but let's be vigilant that we will be able to protect our rights as Filipino citizens. Yun lang po. Salamat po. Maraming salamat, dagang salamat si Thank you, Attorney Attorney Martin Delgra, ang isa sa mga abogado po
ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil nga po dito sa mga kaganapan ngayon po dyan sa Senado po mga kapartner. No? Para sa kaalaman lang po ng ating mga kababayan, marami pong mga naging ganap ngayon pong araw na ito. Unang-una po dyan, natabunan na nga yung issue na maraming mga kongresistang bumoto pabor na ma-impeach ang pangalawang Pangulo. Tila natabunan ito dahil ngayon pong araw din na ito ng masibak o matanggal bilang Senate President. Ito pong si Senator Tito Soto. So mula sa pagiging Tito SP, naging Tito Sen balik siya. No? Naging Senador Tito Soto na lang. 13 to 9 votes po pabor dito sa bagong Senate President, Alan Peter Cayetano. Siya po ang bagong halal na Senate President kanina. At bago nga yung pagpapalit ng liderato dyan sa Senado, yun nga po yung naging ganap po mga kapartner ng habulin ng mga ahente ng NBI, itong si Senador Ronald Bato de la Rosa po mga kapartner, na nagpakita po after 6 months no, na siya po ay nagtago dahil nga po dito sa issue ng warrant of arrest at nais niya na masunod talaga yung due process kung ano po yung dapat, no, ang nakita nila na hindi nangyari sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nais niya na masunod talaga yung tamang proseso po, ano? At sabi nga ng mga supporter nitong si Senador Bato de la Rosa, na-justify ng senador ang kanyang nagawa dahil nga kahit na laban bawi pero meron talaga na warrant of arrest ang ICC at talagang yung banta na kung ano ang gagawin or kung ano yung ginawa last panahon ni FPRRD nung siya po ay hinuli, ganun din po ang naging senaryo or gagawin sa kanya po mga kapartner. No?